Pero, happy ka ba? Oo naman. Kasi? Kasi yung cookie ko pagod na. Si Cookie, kaya wala siya dito. Si Cookie. Kinol kasi namin siya. Sabi niya, sorry not today. Okay. O, bumati ka na, Kim, since ikaw na yung nagsasalita, please. Hello! What's up, everybody? Yes! Kung ikaw ay po masaya, pumalakpak ka. Hawak yung cellphone eh. Hawak yung cellphone. I love it. Hello po. Pero kidding aside, hello sa lahat ng mga nandito ngayon, sa mga sumusuporta sa amin, sa mga media friends namin na nandito, sa nanonood sa online, hello po, stay put lang kayo dyan. At syempre, ang partner mo, Mr. Yoso, Paolo Avelino, please greet everybody. Yes, magandang hapon sa inyo lahat. Salamat sa lahat ng nakadalo dito sa... Thank you. Sa nakadalo sa aming media launch, friends from the press, sa mga vloggers, sa mga influencers na nandito, and of course, everyone supporting us here. Thank you so much for coming. At sa lahat na nasa bahay, salamat po sa mga nakatutok. Ayan. Alam mo, just looking at you, nakatitig lang ako sa inyong dalawa, perfect combination. Bakit? Let me explain. Kasi si Paolo, so good at drama. So good. Si Kim Chu, rom-com queen. Pag pinagsama mo yung dalawa, ayun na. Nasabog ba? Yeah! Sasabog sa Ayun auntie. nga. Yeah. Okay, pabatiin natin yung iba. Let's start with Martin. Ikaw na, dahil katabi na kita dito. Please greet everybody. Maganda nga po sa lahat at maraming salamat po sa suporta ninyo at nararamdaman namin talaga namang napakainit ng suporta ng buong bansa sa tambalan ng Paolo Avelino and Kim Chu. Maraming salamat. Nakaka-proud po. Salamat. Thank you, Martin. Prime! Kung saan nagmula ang kwento. Naku, mamaya excited akong tanongin si Prime dito. Please greet everybody first. Hello po, sana po panoorin niyo yung movie. Okay, short and sweet ha. Love it. Isabella, one of our writers. Mahihain si Isabella. Okay. Patrick! Wow. Salamat po sa pagpunta sa mga nanonood. Panoorin po natin ang Pineapple Meeting. Thank you po. Karina, napaka-sexy. Grabe. Bati ka na please. Yes, good afternoon everyone! Salamat po sa lahat na nandito. Sana po supportahan at panoorin natin ang My Love Will Make You Disappear. Thank you, Alam Karina. nyo, Oh. sobrang love na love ng nanay ko ang Kim Pao. Oh. Kasali siya sa fandoms, Kim Pao PH Hong Kong. Naniwala ako eh. Kinukulit na ako. Sabi niya, magpa-VG ka. Sabi ko, busy yung tao mo. Mamaya, i-VG natin yan. Hello, ma. Buti na lang tama yung panrinig ko. Ano daw? VG friend, VG. Okay, sorry. Okay. Sorry. Friend, nagsisimula pa lang tayo, friend. Eto kasi, magandang hapon po. Mamaya ka na ba? May intro ako sa iyo eh. Ay, guni-guni mo lang yung pagbati. Sorry. Migs, ikaw naman, Migs. Hello po sa lahat sa Dolphin Theater. Maraming salamat po. Pero magandang hapon sa members of the press and everyone mga taga-support ng Kim Chu, of course, Pao. Supportan niyo po itong pelikula na ito. Pulong-pulong po ito ng pagmamahal at kilig. Speaking of kilig, tamis din ang couple na to. Benj and Lovely, please greet everybody. Ayan, sabi ko po sa ano ko, babatiin ka. Hi, Liam Emmanuel Manalo. Ayan. Nauna agad yung bati. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandito and sobrang excited kami actually panoorin to and sana kayo ganun din. Lovely. Mag-enjoy na po tayo tonight! Yon. And syempre, ito na. Ang sobrang Latina. Sobrang Latina. Gorgeous. Talaga Hindi naman. siya nag-red hair for nothing, ha? Medyo na late ng konti. Wilma Dassen. Yes! Again, maraming salamat po sa inyong lahat. At please, supportahan niyo po kami itong pelikula to. Lalong-lalo na po ako kasi kailangan ko pong manalo ng award dito. Oo, pinangako ko sana ako na mananalo kami ng award dito. This is it. Tsaka ano sasabi mo kanina, BGG? Okay, mali ang pandili ko talaga. So, My Love Will Make You Disappear. Masaya, nakakakilig, at maraming chika. Yeah! Gusto namin yan. Thank you, Wilma. Direct Chad! Ay, good evening. Good evening po sa lahat na nandito. Sabi po, mga nasa kanya-kanyang bahay,
Maraming salamat sa sumuporta sa Kim Pao at syempre sa trailer na nakakapalabas lang. Sana kung gano'ng kadaming beses yung pinanood yung trailer, ganun nyo din kadaming beses panoorin yung pelikula. Kaya salamat. Okay, simula natin ang kwentuhan. Let's first react sa trailer kasi we haven't heard from you. Nung lumabas yung trailer, anong reaction niyo doon? Direct siya, di ko na. Pag ganun ka, pasalta ka na yun. Sige. Si Pao, Kim, reaction sa trailer. Lalo na yung yung huling scene. Yes, like, napa-O to the M to the G na lang talaga ako. Sabi ko talaga, is this a new rom-com? Kasi last rom-com ko, 10 years ago. Oh, what was it? Yes, All You Need Is Pag-ibig. Yung madami kayo, Yes. all-star cast. Parang bago din nun, the year before, Bride for Rent. So, medyo matagal na rin talaga. How does it feel to be back in rom-com? It feels amazing. Ah! Yes! It's like a breath of fresh air. Wow! Sino ako doon? Pero parang yung trailer namin, nakaka-shock. Parang yung support ng mga madlang people. Kasi Kim, yung sinabi mo na ulitin mo nga, gusto. Huwag naman natin ulit. Panoorin na sa movie. Tsaka watch nyo lang trailer for more views. Panahirapan ka ba doon sa eksena na yun? Yes, super talaga. Talaga? Yung buong eksena na yun, yung ang haba kasi nun yung Okay. pinakakinabahan talaga ako dun sa eksenang yun at sa linyang yun. Oh. Oo, buti na lang nonchalant lang siya nung pagsabi ko, wala siyang In fairness din naman kay Paolo, talagang ganun lang siya. Alright, that's it. Okay, Pao, reaction sa trailer. What can you say? Actually, ang daming parts ng pelikula na sobrang exciting panoorin. And nagulat ako na may mga nilagay dito. So, sobrang pitin pa. Kumbaga, naiisip ko yung mga shoot namin, mga eksena. Napakarami pang magpapatawa, magpapakilig, and magpapagulat sa mga viewers natin. So, kung nagustuhan nila yung trailer, 100% mas magugustuhan niyo po yung pelikula. Eh, ang tanong kasi dito, may nag-text agad sa akin, bakit daw ang gwapo mo? Doon sa trailer. Yes, Filter lang yun. Pero sabi ni Wilma, mabango. Ay, mabango ang kuya natin! Kahit ang haling tapan, Kim Jun ko ba yan? Sorry. Wilma, reaction sa trailer. Ay! Totoo talaga yung reaction ko kasi sabi ko kay direct kailangan ko ng POV. Yeah. Ay, dito mo yung si Kuya. Nagkasala ako sa asawa ko. Kasi nakahubad si Kuya. Hi! Gusto ko maging Kim Jun ng mga panahon na yun. Ingit ako kasi I'm just watching. Oh! Okay, alam kong excited ng ating mga kasamahan sa press na magtanong ng kanilang mga questions para sa inyo. Let's go, let's begin our Q&A. Siguro I'll start off with Prime. Kasi sa'yo nakalagay story by Prime Cruz. So, kanino mo hinugot yung kwento ng My Love Will Make You Disappear? Nag-start kasi ito nung nakikipag-inuman ako sa isang friend ko. Tapos sinabi niya, bakit ba lahat pag seryoso na ako, bigla na lang sila nawawala? Oh! Bakit kapag sineseryoso na ako, biglang nawawala? Kasi seryoso na niya. Oh, tapos? Siguro dahil medyo lasing kami. So na-imagine ko lang na literal na nawala yung sinasabi ng person. So, ayun. Doon nag-start yung concept. Oh, so parang may inspired by true events pala itong My Love Will Make You Disappear. Okay, paano niyo naman ito sinulat? Patrick and Isabella, kwentuhan niyo kami. How was the process writing for this movie? Ayun. Sobrang fun. Sobrang nag-enjoy kami sa pagsusulat kasi parang after a long time nga ngayon ulit true blue rom-com yung Star Cinema. So sobrang katulad nga sabi ni Kim kanina, breath of fresh air siya. Parang sobrang kami na-excite na magpakilig tayo ulit sa sinihan, di ba? Unapologetically rom-com siya. So yun, doon kami nag-start na yun yung goal namin sa pagsulat nitong pelikula. So tama pala yung sinabi sa akin ni Wilma sa interview namin na this movie, kilig to the bones talaga siya. Non-stop. Start to finish. Yes. Oh, Isabel, go ahead. Wilma, go ahead. Yes, nakakilig talaga kasi kagaya kami, si mga partner, so may mga moment talaga na parang, nakakilig. Parang feeling ko nga ng mga nagsushoot kami, feeling ko 35 pa lang ako. Ilan ka na ba ngayon? 36. Ayun na nga. Sabi ko nga eh. Isabella, paano ang sinulat ito?
as Patrick said po, parang super duper enjoy. Parang at first, medyo kinakabahan pa ako. So parang, hindi naman ako natural lover girl. Pero because of the script, parang kailangan ko talaga ilabas. Kasi kilig talaga siya. It's all good vibes and happiness and love talaga. So, while writing, parang yun din iniisip namin yung our own experiences, our own love, our own kilig, and putting it all out in the script po. Sorry, mag-base lang ako sa trailer kasi yun lang yung nakikita namin, no? Pero sino nakaisip nung gustong-gusto mo na talagang makipag... Ano siya, parang creative meeting siya. Pero yun, nanggaling rin siya with the help of Scarby, our creative head sa Star Cinema. So yun, so collaborative effort siya of the whole team kapag nag-meetings kami. Siyempre with Direct Chad din. So yun, so parang binalikan namin, kinalikan namin kung ano pa pain ng mga characters nito. So doon din siya lumabas. Lumabas yung dialogues na yun, magically. Pili ko ba yung reason bakit niya na bulalalas yung ano na yun, eh, no? Yung line na yun, eh, no? Mga thoughts ni Kim. Oo, mga thoughts ni Sari yun, ha? Hindi ni Kim. Actually, madami. Medyo natamaan nga din ako sa linya. Ay, talaga? Hindi naman yung expect. Yun, hindi naman yung mismo. Okay. Mahaba kasi yun. Like, 3 paragraphs yun, di ba? Direct. Okay. Ang haba, no, 3 page yun. Lahat Okay. ng gusto ni Sari. Karamihan doon, gusto ko rin naman. Like, Habang ano, hindi lang yung mismong salitang yun na tutut, pero karamihan talaga. Parang totoo talaga siya. even that real Kim? Even the real Kim, natamaan din siya. Oh. Kaya ayoko siyang basahin ng paulit-ulit. Ayoko Umiyak bigla eh. Okay, first question is from Alan Sancon. Alan, ako na magkatanong ng question mo. Okay, for Kim Chu and Paolo Avellino, this is your first movie after the success of your teleseries. Is there any pressure on your part na sana kung ano yung support ng Kim Pao fans sa mga teleserye nyo, ay ganun din ang maging suporta sa first movie nyo together? Pao? Yes, Kuya Alan. Of course, there's immense pressure. Medyo iba rin po kasi pag gumagawa ng pelikula, of course, you have to, kailangan nyo itong ibenta. Kailangan may bumibili ng tickets sa mga sinihan. So, ibang kalakaran. Ibang kalakaran siya. Ito na, ang ginawa na lang namin, parang tinay na lang namin pagandahin yung material and of course, pati yung performance namin para may iba siya sa mga past na ginawa namin and also para may bagong mapapanood sa amin maliban sa mga napanood na nila sa TV and sa mga streaming platforms. You wanna add, Kim? Siyempre nakaka-pressure kasi yung ginawa namin, yun na nga, streaming platforms lang siya. And this time, medyo mahirap kasi manonood ng sine eh. Kailangan mong papuntahin yung mga tao, kailangan mong gumastos sila ng pamasahe or ang laki ng gagastusin para manood ng pelikula. Kaya sobrang kinakabahan, of course, and sobrang nanginginig na sana, Lord, sana supportahan siya ng mga tao. Kaya tinodo na namin sa movie na, tinodo na talaga namin para pag nanood sila, sabihin nila, worth it panoorin ang My Love Will Make You Disappear. Speaking of Tinodo, yung second question ni Alan is related to that. Inaabangan ng mga kilig scenes and kissing scenes nyo dito. Gano'ng kadami? Or ka-intense ang mga kissing scenes nyo sa movie na to? Agad-agad naman din naman, Kuya Alan. Kailangan mo na, eh naman talaga. Diba? yun. Mainit-init naman talaga. Oo. Gaano? Medyo mature rin kasi yung pagtackle ng roles dito and pati yung characters namin ni Jolo and ni Sari. So, medyo mature rin yung pagtackle when it comes to sa mga intimate scenes. Meron, pero abangan nyo rin. Pero sanay na. I say that. Hindi naman. Wait, kalma. I say that na parang comfortable na kasi you've done it. Inlin lang, di ba? Nag-kiss din naman kayo sa What's Wrong with Secretary Kim. Para sa akin, parang never naging comfortable dahil sino ba naman gustong naghahalikan na parang isang daang tao yung nanonood. Isang daang tao yung nanonood. Kasi sabi, halika na parang one take na lang. Kasi pag inulit-ulit, baka alam mo na. So minsan sinasabi ko na kay Kim, rehearse muna tayo bago tayo. Ay! Oy! Teka. Teka lang. Kaya pala lagi kayo nasa tent mo. Grabe. As much as possible, Kaya pala, bawat
gumagano. Charot lang, hindi. Mas maganda Ay, nabubulol. This is such a very important matter. Yun, kaya... So, do you agree? Nire-rehearse nyo? Ay, hindi. Okay. Yung lines. Yung lines. Line. Direct take one, yung mga ganong scenes. More or less. Take one. Meron dun. Isa lang kasi pag ulit-ulit baka kami na. Nakakaloka yung baka kami na. Okay. Next is from... Thank you, Alan, sa question na pala. From Jeffrey Garcia of Jeff Oligar TV. For Kim, from being known in reality shows to this moment that your team up is so phenomenal, gaano po katindi yung chemistry? Can you describe yung chemistry niyo ni Paolo? Ako ba magsasabi ng chemistry? Describe it lang. Ikaw, from your point of view. Grabe naman yung basihan niya na from PBB. Siyempre from 60 years old to 30s. 30s! Hindi na sinabi ko ano yung edad. Pero, Parang matured na kasi now di ba? yes, masasabi ko na lumaki ako syempre sa harap ng mga taong sumusuporta sa akin. And napanood nila yung nakailang love team na. Pangatlo na rin to. Per decade, kasi ako nagla-love team. So, per decade din yung experience from puppy love to... Di ba? So, yung experience ng genre ng pelikula ay per decade din. So, last na ba to? So, yung experience ng kilig ay Na-master mo na. nasa 18s, 20s, and 30s. So, yes. Amazing. So, last mo na nga to. Pwede na naman lagi ng 40s. Uy, sobrang naman na sana. Thank you, Kim. For direct chat, mula pa rin kay Jeffrey, kay Jeff, what's the secret ingredient for this film for Kim Pao? Kim Pao. Sila ang secret ingredient ng pelikula. Sila mismo. Hindi ako. Pero were there adjustments from the series to the film? Well, in terms of yung kung paano sila mag-work together, the same naman. And kung paano kami yung dynamics namin tatlo. Pero in terms of, yun nga, kasi syempre itong story na to, it's a rom-com but mature. Okay. So, iba yung atake namin dito ng tatlo. Oy, that's true ha. Iba yung kilig ng 20s sa kilig Yes. ng 30s ha. Oo. Did you consider din, kasi most of Kim and Pao's fans are somewhat in that range, 20s and 30s. Yes, so feel ko, yeah, parang mas yung ganong age, yung maturity of love, ang mas totoo nakaka-relate dito sa kwento na. Pero alam mo, I don't know Pao and Kim if you would agree, and Wilma, kilig has no age. Yes. Di ba? Agree. Kahit ilang taon ka na, Oo, ako nga kinikilig ako sa kanilang dalawa pag titignan ko. Kasi, kinikilig pa rin pala ako. Kasi Kahit in ako. fairness, kung ako ang tatanungin mo to describe the chemistry, ang perfect nila. Isang tahimik at saka isang maingay. Tapos, pag itinitigan silang dalawa, oy, nagkatitigan na ng mga ate, kuya ko. Oh, cute! Cute sila, nakakakilig talaga. speaking of tumitingin, parang do you sometimes catch yourself like biglang magtitingin na lang kayong dalawa tapos ganon? Hindi ko ano. Tinitigan mo ba ako tinititigan? Pag may intent. Intent na throw lines or mag-linya. Or kain tayo. Or rehearse muna tayo. Oo nga pala, i-share kayo ng baon. No, Kim, no? Adjust baon no? Di ba? Grabe yung adjust mo. Ang dalawang three kasi ulam ko. Wow! Ang ulam. Yung isa dun, pwede niyang kainin. Para sa kanya talaga, niready mo talaga. Sige na nga. Okay, so ang understanding ko sa trailer, si Jolo parang wants to be gone. Tama? Tapos, for him to be gone, kailangan ma-inlove siya kay Sari. Tama? Yes, yes. Tama, Direk? Or Patrick, tama ba yung aking understanding? Ina-analyze ko yung trailer Kasi gusto ko rin tanungin yung cast members, ano yung magiging role nila sa buhay ni Sari sa ni Jolo. Okay, let's start with Martin. Martin, anong role mo dito? Pangalan po ng character ko is Rom at syempre yung partner ko rito dahil may iba yung dating namin medyo mama yung dating ko kasi nga may anak kaming ampon. So medyo
minsan may pagka-serious, mataray, pero kami lagi yung nagbabatuhan kasi, yes, partner kami, meron kaming anak dito. Meron kaming adopted na anak. Tapos, siguro ang masasabi ko, kung yung role Kapit-bahay. Yes. Same village. Kung saan yung village? Tahanan Homes. Tahanan Homes. Lakas pa ka BF. Okay. Ang masasabi ko lang sa roles namin, kaming dalawa, siguro ano yun, gatong kami. Makikita ko kasi talaga na, Consentidor? oo, consentidor eh. Kasi in real life, Diyos ko, bagay na nga itong dalawa to. Consent talaga, parang kailangan ng konting push para talagang ano, Parang magbibigay ng konting malisya. Yung mga Okay. gano'n na datingan, pag masyadong sweet oil, pwede na lagyan ng malisya yan. Yun ang role ng dalawa dito. Kaya mag-asawa ba kayo dito? Yes, mag-asawa po kami. Ang hirap naman ng role. Kaya hindi ako pinapasalita dahil siya po doon ay isang... Deaf. Oh. So ako naman po yung talakerang living partner niya. So medyo meron kaming miscommunication dahil ang hirap namin magkaintindi ng dalawa. Ang challenging ng role ni Benj, Yes, ah. super. Oo. Pero paano kayo mag-add ng color and spice to Sari and Jolo? I think yung pinaka-character namin speaks volume kasi dun sa character din nila. Parang yung communication, yung background and all. Nami-mirror? Oo, nami-mirror and all. And parang reality, parang ako si Paolo, kasi tahimik lang. Si Pogi din. Okay. Ay! Kayo nga. Ayun nga. Karina, what's your role here? Yes, ako po dito si Laika, ang pinsan ni Sari. Ikaw yung nag-announce eh, di ba? Oo, Painlabin. painlabin si Ate Sari. Yes, nakakatawa po yung eksenang yun. And dito parang pampasakit siya ng ulo ng ate niya. Opo, parang siya rin yung magbibigay ng konting lalim and dynamic sa mga sinacrifice ni ate and mga pinagdaanan niya in life. Wilma, Aling Nilda. Yes, ako yung taga-kain ng food props dito. Yung role ko, kumain ng mga food props, yan. At saka, si Aling Nilda, meron akong asawa dito na macho dancer. Kami naman, pinapakita namin mag-asawa na dito na kahit anong hirap ng buhay, basta nagmamahalan kami, okay lang. So, kahit macho dancer siya, online seller ako. So, we respect each other. We love each other. That's Bruno, right? That's Bruno, Played yes. by? So, played by Nico. Antonio. Yes, Okay. yes. Ngayon, meron yata siyang gig dyan eh. Romantic pala. Sumasayaw siya ngayon malaki. Kaya wala siya dito. Sumegway na eh, no? Sumegway muna si Koya dyan. Sari naman, parang teacher, employee, government employee. Anong role niya? Yes, government employee Okay, siya. oo. Nag-approve siya ng mga marriage contract. Oh, Marriage certificates. Yes. Oo. Tapos siya sa siya. Okay. Nag-approve siya ng mga nagmamahalan. The irony, no? Yes, Jojoan, mahal-mahalan, ganyan. So yung mga lumalapit sa yung mga kliyente, Oo, kiss-kiss sila, ganyan. discourage mo. Oo, parang ganun. Cute! Galing. Si Jolo naman, ano siya doon? Parang biker, nakita ko may, di ba? Isa siyang negosyante. Okay. Doon na lang muna. Yun lang muna. Okay, negosyante. Ang tipid ni Paolo mag-reveal ng character niya. Okay. I'd just like to acknowledge the presence of our Star Cinema bosses. We have here the head of content production and operation, Miss Maricel Martinez. Of course, our head of creatives, Miss Carmi Raimundo. Carmi! And our managing director, Sir Chris Gasman. Of course, our head of production, Leo Garcia. Our head of post-production, Rai Quintanar. Also joining us tonight, Daisy Kayanan Mejares. Our head of marketing, Nico Del Rosario. Kompleto, full force? Love it. Okay, tuloy tayo sa ating Q&A. Prime, may questions sa'yo dito. Are there any classic rom-coms or specific writers that influence you sa story ng film na to? Siguro pinaka-similar yung Got to Believe ni Direk Olivia Lamasan. So, sa mga Gen Z na, di ba nakakapanood? Ano yun? Sabi nila na. Ano yung Got to Believe? Uy, maganda yun! Ganda yan. Oo. Di ba?
Ay, kasali ako sa movie na yun. Galing mo na. Ay, wow! Ikaw pala yung partner Haligi ni... talaga to. Better. Haligi to. Institution yan. Institution. Okay. Isabella, may question dito for you from Jeff also. And Patrick, baka you can also add, how do you approach writing a rom-com that feels timeless? Lagi kami nagsisimula kapag nagsusulat sa characters. So, kailangan very real, very relatable yung characters. Very now sila. Nasasabihin natin na meron tayong kakilala na makaka-relate doon. Or kahit tayo mismo, makaka-relate tayo sa mga characters. So, lagi doon kami nagsisimula kapag nagsusulat na makaka-relate tayo sa pain nila, sa pinagdadaanan nila, at sa magiging takbo ng character nila sa kwento. And the fact that it's a love story, it will always be relevant and timeless. While listening to you lang, parang natutuwa lang ako. Feeling ko, Kim and Pao, parang, you know, I always say this, no, pag nag-interview ako, parang movies are like time capsules. Feeling ko parang 10, 20 years from now, makapanood natin to ulit. Alam mo yan, we'll look back at the kilig na binigay ni Kim and Pao for this movie. Di ba? Wait lang, ano ako naman. Absorb ko lang naman habang nagkasalita si Patrick. Okay, Glenn. Glenn Sibonga from Showbiz Bonga magtatanong ng next question. Microphone for Glenn, please pa-on. Thank you. Oh, ayan, Glenn, go ahead. Yes, good afternoon. And congratulations syempre sa My Love Will Make You Disappear. Ayan, ito yung approved question. Ayan, para kay Martin. Martin, syempre, ano yung feeling na reunited kayo ni Paolo sa trabaho? Syempre, ang tagal na rin, di ba? And bilang kaibigan, ano yung mga napansin mong sweetness sa Kim Pao at saka nakikita mo bang in love ngayon si Paolo? Yeah. Todo na yun. Sa totoo lang, napakalaking bagay sa akin ito kasi matagal din kami hindi nagkita, nagkatrabaho ni Pao at mga nakaraang tao pa iniisip ko na sana magkaroon ng pagkakataon naman na masuportahan ko naman yung aking kaibigan sa pelikula. Maraming salamat sa mga boss naging totoo, di ba? Direct, napagbigyan ako ng pagkakataon na mapasama rito. At kasi si Paolo talagang tahimik yan eh, pero Matinik. nung medyo teenager pa kami, alam ko pag may type siyang babae. Alam ko sa mata niya, sa tingin niya, sa galaw niya, pag nakakatabi niya yung babae. Pero hindi kita ibubuko, huwag ka mga. Sa set nag-enjoy kami kasi si Ate Wilma, siya yung tagapantay. Siya yung ito na, magkatabi na sila. Ayan na. Ano yun na natin? Guluhin na natin. Ate Wilma, unahan mo na. Kasi baka pag kami ng gulo, magalit sa amin. Pero pag ikaw, Ate Wilma, talagang magtatawanan lahat. Cool na kung lahat. Mag-e-enjoy lahat. Hindi nyo alam kasi may insider ako dyan. Umusap na kami ni Wilma dyan eh. Pero isa lang ang masasabi ko, kahit kami mga cast dito, para sa amin, totoo yung nangyayari. Natural, hindi pinipilit, at yun yung importanteng bagay at mas magugustuhan natin at natural yung kilig. Yun yung importante sa lahat. Ayan, thank you very much. Thank you, Glenn. Salamat. Maganda yung next question from Cinema Bravo. Idugtong ko na. For Mix. Mix, ang tanong niya is, what were the fun behind-the-scenes moments with your co-stars na pwede mong ispluk sa amin? Siguro, yung dynamics talaga namin, kahit I think most of us parang first time na magka-work together, correct? Pero yung relasyon namin talaga, may kita nyo on-screen na parang, ang tagal na magkasama. Ganun yung vibe namin lahat. Nagkasundo talaga kami lahat, nag-click kami. Napansin ko yun. Pumunta ako ng set para lang kayo magkakabarkada. Actually, bahay kami doon. Sige ko na rin, may mga approved questions sila ngayong gabi. Lahat po ng mga gusto niyo itanong na hindi na-approve, tinatanong niya ni Ate Wilma. Pagkano kami lang. Tagas-yung talaga yan sa Ate Wilma. So may presyo na gaganap pala sa set. Pag kami lang, lahat ng mga gusto nila itanong, tinatanong niya ni Ate Wilma. Can you confirm that? Totoo ba yun, Kim? Tinatanong ni Wilma, Paul?
Marami kasi siyang tanong. Alam mo namang ano na to sa sibilisasyon ng showbiz, haligi. Parang isa siya sa mga haligi ng mga showbiz industry. Grabe naman, nagmamarites lang. Pero sa... go ahead. Yung maganda dahil nag-bonding kami, nag-blend kami well, ang ganda na meron kang cast na talagang sumusuporta sa napaka-husay na love team na to. Namin na natin kung love team naman talaga to. Ano yun naman, tingnan natin, nag-aamin. Maganda yung vibe eh. Ang ganda ng vibe ng cast. Sabi mo nga sa akin, Wilma, di ba? Spluk. Dead ba sa promo? Spluk kung spluk. Di ba? Ay, kaya nga sinabihan ako ngayon eh. Huwag ka ba yung salita? Sa lahat po sa amin yun, Alam mo, pumapasok pa lang ako ng gate ng ABS-CBN. Talagang sabi yung sa trailer lang ha, huwag kang magsasalita. Be, magsalita ka! Pagsalitayin niya. Sino gusto magsalita si Wilma? Taray, Dapat pasulit! pala tinagalan ko pa to doon sa salon mo eh. Tinagalan ko pa magpula ng buhok ah. Okay, thank you, Mix, for answering that. Karina, ang next question ni Cinema Bravo is, do you see yourself portraying a leading lady then in a rom-com movie in the future? Ayan! Siyempre, of course, I hope so. Always praying naman po na dumating yung tamang time or perfect timing for me. And also, tamang katrabaho. And yun nga, pinag-uusapan namin actually kanina lang sa dressing room before kami bumaba dito. Sabi nila direct ni Ate Loves na we will pray hopefully na that time will come, syempre. And I'm so happy na I get to witness Kim Pao also as well. Syempre as an inspiration and a stepping stone na rin towards that dream. Oh, uy! Kaya naman pala. Bakit wala bang laman sa set? Sa set kasi paminsan medyo lumulutak na po yung brains ko. Pero ayun nga. Kasi sobrang happy po talaga sa set namin. So nakakalutang pa ng brains yung pag-happy sa set, no? Pag medyo mga madaling araw na po. Ayun! Alright, thank you, Karina. For Lovely and Bench, ang question ng Cinema Bravo is, if the movie had a sequel, what do you think would happen next for your character? Also, kay Wilma, if the movie had a sequel, what do you think will happen to your next character? Next year. Feeling ko kung magkakaroon ng kadugtong yung movie na to, I think mas magta-translate yung relationship ng Sally and Jolo. Kasi kapag napanood niyo yung movie, makikita niyo yung bakit nga ba kami siguro nandito as people from tahanan homes. Kasi yun yung magre-represent talaga who they are in the movie. So, I think that would be really interesting kapag Tsaka medyo kinokontrata kasi namin sa direct chat na sa next movie niya, kasama talaga kami. Tsaka idadagdag ko lang, no, na parang dahil sa kanilang dalawa, nakakatulong talaga sila sa bawat character namin. So sa bawat na nangyayari doon, meron silang naitutulong, hindi lang yung problema nila, kundi pati sa amin. So maganda talaga. Dapat to talaga may sequel number 2. Ay, wow! Meron talaga to. Tingnan mo. Di ba sabi mo naman every 10 years, maghihintay tayo. Baka yelo naman ang share ko that time. Balitan natin. Maghihintay ako ng second sequel kasi sigurado talaga akong maraming kikilig yung mga kabataan. Hindi lang kabataan, pati yung mga nanay na kagaya ko na, nakakakilig pa rin pala talaga. At masarap pa rin pala kiligin regardless of your age. Yeah. Just to add, kasi kami dalawa ni Lovely, magkasawa kami every time magkasama na kami, kinikilig kami sa isa't isa, pero walang biro. When we see Pao kasi and Kim together, talagang kinikilig kami. Na parang, Bakit? Sige, pa-explain mo nga sa amin. Pakinggan mo sa amin. Ako mag-explain. Ayan Kasi ako. si Paolo, meron siyang tingin, yung mata niya kasi minsan, Meron. kagaya sa best. Sorry guys, sorry mga Kim Pao ah. So may eksena kami. Nagaganon-ganon si Kuya. Tapos tinignan niya ako kayo. Ano? Sabi ko, yun pala yung personality niya, na pag tinitigan ka niya, hindi man siya magsalita ng marami, but he's talking to you, alam mong gentleman siya. So ngayon, from a distance, hindi na lang, dahil bilang maritas nga, bawal magsalita with Malin. Tinitignan ko silang dalawa, very fairness naman kay ate, hindi makatagal pag nititigan ni Kuya. In fairness naman kay Kuya, yung mata niya says it all. Ay, ay, po namin dito lang. Ay!
challenge dito. Kapag ka off-screen, ma, may asawa ka. Yes! Kasi siguro talagang, sorry po, bilang bagong nakatrabaho lang din si Paolo. Iba kasi talaga yung mga titig ni Pao eh. Ay! O, tingnan mo, di ba? Pao, are you aware? Are you aware na gano'n? Kami yung kinakwento ni Wilma, kinakwento ni Lovely. Hindi naman. Kasi sa eksena kasi nangyayari yun. So, syempre sa eksena, tinitignan mo talaga yung kung kanino ka naglilinya. So, ayan. Totoo yung sinasabi nila Kim, ni Wilma, pag tumititig si Pao, nangungusap. Oo, hindi man siya magsalita, pero parang may pinapahiwalig yung mga eyes. Because eyes is the winner of the soul. Ano pinapahiwatig? Ano yung soul mo? Ano daw pinapahiwatig? Wala. Syempre sa eksena namin, parang feeling ko, yun yung charm niya as a person, na hindi man siya madaldal, pero yung mata niya gustong dumaldal. Okay, Expressive. okay. Expressive. Yes, expressive. Patingin mata. Yeah. Okay, Don, ang certified Kim Pao, si Don Sarina mamaya magtatanong siya. Pero tawagin ko muna tong question from Abante Tonight ng Marisol Academy Tonight for Kim Chu. Ano ang preparation ni Kim at hindi pa siya nagdalawang isip sa mga trending dialogue na gusto kong makipag at pinasok ang cookie ko? Ano ba yung direct? Ikaw kasi direct. Sino ba nakaisip ng line na yun? Yung mga writer. Bilang artista, i-deliver natin yon hanggat sa Pero hindi ka ba nakapag-bargain na, pwede naman bang palitan tong salitang? Pero si Sari kasi dito 30 plus na siya eh. So, hindi naman na siya TV bopper Okay. or 20s. Hindi or siya, conservative siya. conservative siya. Kasi wala na siyang choice eh. Kasi NBSB talaga siya. Kasi lahat na minamahal niya, nawawala. Yung parang gusto niya lang mahalin, pero alam na wala na sila. Kaya curious talaga siya about everything, about love, ganyan. Ayun. So, pinasok ko na yung sarili ko kay Sari, cookie. Tag-iba na yung character name mo. Naging guinea pig na pala siya. Pero ano din naman, binasa ko yung script. Kakatawa. Malito na rin ako kasi yung guinea pig talaga yun. Pero parang pag binasa ko naman yung script, hindi naman siya basta lang sinulat or basta sinabi. May dahilan talaga siya kung bakit siya nasabi. And hats off din sa lahat ng mga writers, creatives, and Star Cinema sa pagiging matapang nila para isulat to, para ilagay sa trailer, para idilat na ang mga mata at pag-iisip ng mga tao na ito yung pinagdadaanan ng isang normal mid-30s na babae na hindi pa nagkakajowa. Ganda. Thank you, Kim. For Paolo naman, Paolo, carry mo bang magmahal ng girl kahit kapareho ng character ni Kim? Mawawala? Oo. Siguro parang para sa akin, parang noble sacrifice siya kapag ginawa mo yan, di ba? Parang, but feeling ko sa personality ko, gagawin ko. Dahil parang, ayokong ipagkait sa kahit kaninong tao yung pakiramdam ng may nagmamahal sa kanya. Ganda. Thank you, Pao. Don, ready ka na? Kay Don Sarmino, abot natin yung microphone. Neil? Certified Kim Pao to. Diyos ko, parang gabi-gabi yata. Kim Pao ang nire-report. Don, go ahead. Hindi, kasi daming fans ng Kim Pao talaga. Talaga! Yeah, mga 38. So, dito. support talaga sila sa amin. But anyway, since kilig ang pinag-uusapan for Paolo and Kim, kailan kayo, like ko na ito tinatanong, pero kailan kayo huling kinilig sa isa't isa and bakit? Anong scenario? Yung totoo, hindi sa eksena sa kilig. Kinili. Yes, kinili. Binigyan niya akong tinapay kanina. Yes, tinapay na wala. Mahina si ate ko. Mahinang nila lang siya. Pero dinala niya ako pa sa lubog kanina. After showtime. From wag na. Judy's wake up kasi ako. yung mga nasa office sa Star, binigyan ko rin kasi. Oo, lahat kami binigyan. Yun lang. Ayun, at least hindi sa ihi kinilig. dahil si Kim yung personality na, imagine, pasalubong lang talagang kinikilig na. Ikaw naman, Paolo, na
Sa nonchalant Kim. hindi naman ba, Sir Dandon. Sa amin kasi mga lalaki, parang hindi ko alam kung paano i-explain yung kilig sa amin. Dahil parang, ewan ko kung siguro, Ayan. ngayon. Ang background music, oh. Kailan ba? Siguro pag nakikita ko sa baunan ni Kim na may gulay. Tapos walang halong karne. Parang, uy. Medyo pinigil. Hilig siya din sa cook namin. Yes, sabi. Hindi, malaking bagay because di ba parang maisip lagi ni Kim si Pao na Kasi nga, nag-a-adjust ng baon. Adjust baon. talagang part na ng buhay nila ang isa't isa. Thank you very much. Ayun na lang muna, Thank you, Don. Maraming salamat. Our next set of questions ay galing kay Delphine Diokino ng Rappler. Kim, you worked with Paolo sa Linlang and What's Wrong with Secretary Kim. What's a new thing you've learned about Paolo by doing this film? New thing I've learned. Actually, si Pao, pag makatrabaho mo siya, ang dami mong matututunan. Lahat kami, talaga, parang iba yung atake niya every project. Linlang, sobrang serious na, hindi siya makausap nung What's Wrong with Secretary Kim. Naging funny siya. Ngayon, super funny na siya. Yung ang dami niya ng comedic timing, yung iba, parang syempre nakakakaba din pag nakakatrabaho mo lagi yung tao. And hindi mo alam kung ano yung susunod mong may offer as screen partner, di ba? Parang there's always something new pag nakakatrabaho mo yung isang Paolo Abilino. Yeah! Kasi very dedicated siya, so mahihiya ka kung hindi mo iibahin. Kasi nag-iba siya eh. Yung iba yung atake niya, iba, wala, paano, tiisa ng atake ko. So, iniba ko na lang din yung serious tayo na content. Kasi parang mas napupush ka to be a better actor kapag katrabaho mo siya. Hindi ka lang adjust baon, adjust acting ka rin, ha? Yes, adjust acting tayo, lumibay tayo sa isang Paolo Abilino. Adjust lahat, no? Adjust tayo! Parang any moment sasabog na siya. Okay. For Paolo, you've done a lot of movies with different leading ladies. You did I'm Drunk, I Love You, Fangirl, Ngayon Kaya, and Elevator last year. What is different with working with Kim in this one? Actually, now that I think about it, parang never lumampas ng 2 beses kong katrabaho lagi yung mga leading ladies natin. Either if it's in the sa series or sa movie. Sa pagkakaalala ko. Pero yung parang ngayon na natanong sa akin, parang siguro yung sagot ko dyan, parang hindi nakakasawang katrabaho si Kim. Nag-adjust kasi ako. Nag-adjust yung acting niya. Yung ulam niya, may gulay na. So, yun. Parang hindi siya nakakasawang katrabaho. Pero Pao, ha? I know sometimes it's like management's decision when they offer you projects, let's say, to work with Kim. This is the 3rd time. Meron pa rin yung element ng personal decision. So somehow, you decided to work with Kim 3 times. Tama naman. Di ba? Dahil, Is there something special why it's always Kim? maraming rason eh. Well, hindi pa kami nakakapag-pelikula together. Tapos, rom-com rin. Parang hindi pa talaga ako nakagawa ng rom-com na pelikula na with me starring in it. Tapos, yun. Yan siguro. Tsaka si Kim. Si Kim naman yun. Madali siyang katrabaho. Parang exciting rin naman yung concept. Tapos, nalaman ko si Direk Chad ulit. Tapos, storya ni Prime. Ayan. So, medyo exciting siyang... Na-excite rin akong gawin. Thank you, Pao. Okay, next from What's Up PH for Kim Chu. Recently, may nag-trending na article about Miss Wilma giving a hint na you're in a relationship. Parang report ko to sa TV pa to. With Paolo. Nakita ko to. Headline bukas, ngayon ang broadcast. Ito si Miss Wilma. Be, maling show yun. Yung sinabi mong yun. Mali ba yan? Oo, maling show yun, Be. Pero okay lang. Anong masasabi mo rito?
Maling show ba yun? Yes, Ba eh. yun? Pero love Kulang kita. na kasi ngayon, may kulang. Oh, yeah. Ulit. Siyempre kay MJ tayo. Ayan! MJ for life. O, ano mo na masasabi mo doon na binuking ni Wilma nag-hint? Buti pa siya alam niya. Ay, di na. Wilma doesn't give hint. Oh, ano kayo? Kayo ang gulo-gulo nyo. Explain mo, explain. Okay, anong headline? Wilma doesn't give hint. O bakit ako kinakasyon na eh? Wala eh. Sabi nga sa'yo, ito naman madamo tayo magbigay ng hint. Okay, nung tinanong ako kung sila ba, sabi ko, kasi lagi sila sa tent eh. Oh, masama ba yun? Tapos, sila ba? Parang. Tapos, yun yun. Oh, tapos yung nag-headline, Wilma doesn't give hint. So, hindi yung totoo. Wilma doesn't said. Doesn't nga, di ba? Actually, si Miss Wilma, ano talaga siya? Push na push. Gusto niya nga gumawa ng GC, di ba? Hindi ako sila yung gumawa ng GC. Ikwento mo yung GC mo. Kasi sabi po namin doon sa GC, gagawa sila ng GC, update kami ni Kim. So, pag nabuo na yung GC na yon, meron ng update si Kim sa amin. Ano sasabihin mo? Kami na! Kanan! Pero wala pa kasing GC. Wala pang GC. So, wala pa po kami ma-update. Alright. Nag-call right na lang ako, no? Okay, next question. Pero magalit, MJ. No, pinabasa ko kasi itong ang ganda na itong next question. Ang ganda, mula kay Chad ng Manila Feed. Since yung title parang talks about ghosting sa relationship, na-experience nyo na ba na biglang nag-disappear ang partner nyo at ano naging effect nito sa inyo? Kahit sino sa cast, meron ba naka-experience nun? Diyos me, dalawa nga yung anak ko, di ba? Nag-ghosting ako. Ay. Disappear. Oh. I have 2 children. I have Ashana and Svetlana. That's it. I move on with my life and my children's beautiful. So minsan, pag feeling mo gina-ghosting ka, nasasaktan ka, okay lang yun. Kasi you deserve someone better. So nag-ghosting ako ng twice, iniwan ako, nag-disappear talaga as in. And then I found my last love. O, di better. Buti na lang, ghosting nila ako. Hindi ko makakilala si Bebe Love ko. Kaya okay lang yan, girl! Eto na ang siya ng kapatid! Hindi na sila nag-ghost. Nagpaalam naman sila. Sabi niya lang, Kim, alis na kami. Buti nga sa'yo, nagpaalam mo sa akin, BL. Ay, di ba? Nagpaalam naman siya. Pero ano sabi mo, Kim? Rejection is? Redirection. To? To... Anybody else from the cast? Naka-experience nun? Ghosting? Wala? Ang gagaling nyo! Ang gagaling naman? Ang pa-perfect na mga Ikaw, relationship? wala ka bang, ano, naging host? Wala na. Wala na, Chad. Dili, Chad! Nagpaalam din daw siya. Paalam din. Mas maganda ang sinagpapaalam. Ito nag-ghosting to sa set eh. Ghost. Nawawala na lang bigla si Karina sa sa set. Bumabalik naman. Babalik naman. Okay, next set of questions from Goldwyn Reviews for Kim and Pao. If there's something na kaya nyong mag-disappear ngayon or bukas, ano yung something na yun at bakit? So it's something that you want to disappear, like tomorrow. Ano yung, is it a material thing? Or anything, no? Anything. Something na gusto ko mag-disappear. Bukas. Siyempre lahat ng sadness, lahat ng pain, gusto ko maalis na yan para happy na lang. Pero hindi ka naman magiging tao kung hindi ka nakakaramdam ng pain. So wala na lang. Pao? Sa akin parang ganun rin in general. Siguro yung mga pain na nararamdaman ng mga tao. Mga paghihirap nila. Ayun, sana kung pwede lang mawala at pwedeng tanggalin. But ika nga sabi ni Kim, kailangan nating pagdaanan yan because Yes, because it's part of being human. yes, mga growth. Correct. Uy, maganda yung question, can you scroll it down? Ay, yung kanina nalampasan. Maganda yung tanong na yun eh. Parang what will make you disappear? Aside from love, what will make you disappear? What else can make you disappear? Okay, go Lovely. Gusto ko yung sagot mo. Sa utang, di ba? Pag may utang ka, parang ayoko na. Disappear na lang ako. Disappear na lang ako.
Yun. So aside sa love, sa utang. Ganun. Di ba? Ano pa? What else? Karina, Wilma, what else can make you disappear? Siguro kapag napagod na, Ay. ganyan. Sometimes you wanna be alone para may me time ka naman muna. Oo. Mula kay Joe M. Madrazo ng Deval Digital Creators. For Kim, what were your go-to self-care habits during the filming to balance the stress? Wow, ito naman din yung tanong. Grabe naman, stress ba siya? Advice. Ako nag-workout naman ako tuwing umaga talaga. You guys work out together, right? Iba lagi. Wag naman lagi. Nagkakataon lang. Pero tandem ng shoes, tandem ng... Saan kami ng shoes? Pareho ng Hindi bike. naman. Di ba? Hindi naman. Pero nag-workout ako para makakapag-distress. Tama. Saka, endorphins na rin yun. Correct. Parang usa ka sa brain di ba? Para mas functioning. Pao, ikaw, how do you, balance stress or fight stress? It's the same thing. Parang workout rin. Parang the first thing I do in the morning is workout. Tsaka lagi kang sinestress na lately ko lang natutunan. Okay palang balansehin yung work tsaka yung pahinga. Ayan. Kailangan hinahanapan talaga ng tamang balanse para makaiwas sa stress. Agree. What advice would you give, Pao, to people going through heartbreak? Siguro yung advice ko sa mga may pinagdadaanan ngayon is it's not the end of the world. Parang minsan iniisip natin katapusan na ng lahat pero habang pinagpapatuloy natin yung buhay natin, mas nagkakaroon tayo ng mas nakakahanap tayo ng mas mabubuting at mas magagandang mga bagay na dumarating sa buhay natin. So, it's not the end of the world. And there's always something to look forward to. Saka just go through it, no? Parang kung heartbreak, sige, sulk and sadness, di ba? Tapos after nun, laban lang. Ika nga ni Wilma. Ito maganda, from John Bueno of Kumagkao.com for Kim. Kim, you and Pao are very experienced now when it comes to love. What do you think is the reason why people should not give up on it and still have a relationship? Grabe naman yung sobrang experience na parang ilang naman jowa, dalawa lang sila. Uy, walang comparison. Pero, ano nga ba yung tanong? What do you think is the reason why people should not give Up on love. That's right. Kasi, di ba, love naman ay isang bagay na nararamdaman natin na hindi siya nabibili, tsaka hindi siya nabibigay. Di ba, kahit sobrang trabaho mo, sobrang mabait kang tao, hindi naman siya kusang binibigay, in-experience siya. Tsaka part siya ng pagkatao natin, na kapag nagmahal tayo, masaya tayo, kapag nagmahal tayo, malungkot tayo, ang daming nabibigay sa atin na emotions that makes us human. So, Lord, paano sa ganito? Hindi lang dapat sukuan yung love. Huwag mag-close ng any doors. Dahil kung hindi man siya dumating ngayon, malay nyo bukas, or malay nyo katabi nila. Hindi natin alam eh. Ang daming sinasabi ng love sa atin na pinapa-experience sa atin and sinasabuhay din natin. No, like you. Nakita namin sa'yo. I mean, we all saw you go through heartbreak pero you didn't give up. Hindi naman dapat talaga sukuan ng love. Kasi kaya nga siya ginawa para experience, hindi para i-block. Okay. I have a question, Pao and Kim. Did you expect that you guys will be this close? Di ko nga alam, makakatrabaho ko to sa 18 years ko sa industry. Di ba parang kailan ba tayo pang 16th year na pagiging artista? Kasi sabay tayo simula, di ba? Mas matanda ka lang sa akin. High school ako, pinapanood na kayo. So, Uy, hindi oh. Napanood kita sa Starstruck. Masayo ka pa so pinapanood mo na ako ng mga panahon. Yeah! Actually, bumoto ako. Nawala ako. Nawala din ako. Mag-disappear na tayo. Sorry, what was the question again? Did you expect that you guys will be this close? Ako, Pero would you confirm first that you guys are close now? I would say yes after Okay. few projects. Okay. But I never did. I never expected me to
Actually, hindi ko nga alam na makakatrabaho ko si Kim. But you manifested it. I wanted to work with her. Ayun, never ko talagang in-expect. Kasi parang, after a while, parang naging iba na rin ang tahak ng mga gusto kong gawin. So, hindi ko alam na kay Kim pala ang bagsak ko. You haven't answered it. I'm speechless. Did you expect it to be this close kayong dalawa? Hindi talaga. Kasi hindi ko alam paano ko siya kakausapin eh. At saka alam mo, Kim, kaya ako tanong yun. Parang talaga yun. Nagbabacktrack sa mind ko yung dynamics nyo, body language nyo nung linlang. Grabe naman. Tapos, hindi, kasi nga nai-interview ko kayo eh. So nakikita ko yung parang dati, parang medyo ulang pa. Pero ngayon, hampasan, hawakan. Yes. Yes. Diba? Nag-workout together. Adjust baon. Adjust acting. So, Paano ko sasagutin yun? hindi ko alam, Be. Hindi, pero kasi Lusutan mo yan. Tatlong projects naman na kasi pinagsamahan namin. Tapos na-experience na rin namin ng iba't ibang klase ng intensity ng pag-arte. Minsan, di ba, direct, minsan pag umaarte ka, minsan kailangan mo talagang kilalanin yung tao. Yung parang, tapos marami na rin naman kaming, pero parang, nagiging close talaga kayo pag nagkakasama talaga kayo sa project. Sana nakakatuwa lang, Kim, nag-working manifestation ni Pao. Naka-work ka niya. Feeling. Pero masaya. Hindi ko talaga maisip na makakasundo ko ang isang Paula Avellino na hindi nagsasalita. Nakatayo lang siya, actually, na titignan ka lang niya. Thank you for answering that. Next question is from Robert Requentina ng Manila Bulletin. For Kim and Pao, how did you celebrate Valentine's Day at sino mga kasama mo to celebrate it? Nagpadala na bulaklak, right? Ilan yan? 2 bouquet ba yun, Kim? Isa lang? Ay! Nakasulat? Kimberly. Yeah, Kimberly. Ako po yun. Kasi parang Pao said na meron siyang commitment, no? Sinerenade ko yung people of Negros Province. That's right. Pero you made sure before you left that the flowers arrive early in the morning. May pinadala akong flowers. Yes, tapos siyempre pag-gising mo, may may flowers ka daw. Oh, saan galing? Yes, sa Kimberly. Hi, Kimberly. Kay Derek Loren, Kimberly Sue. Kimberly Sue? Pagbukas, yes! Alam mo ba, Nilagyan ng score yung kwento niya. ulit-ulit na Ano nakasulat, if you don't mind? Happy Valentine's from Paolo. Yeah! Yun. Tinoksoy sa'yo. Okay. Salamat, Kim, for sharing that. Okay. Sarili ko, di ba? Mukhang delikado na ako. Okay, balikan tayo sa movie, no? Medyo nagiging ano na tayo, parang too personal, di ba? Parang, Balik tayo sa movie kasi Eto na nga. napakaganda. eto na nga, Direk Kim. Chad, magkwento ka pa. Eto na, Kim. Hello, usapin ka namin. Kim, in the movie, Sari and Jolo will cross paths, but based on personal experience, what can you share to keep the spark alive? So, in real life? Okay. Siguro based on experience nyo, how do you keep the fire burning? Direk, sagot ko Direk, parang meron ka din, headline. Hindi nga, Direk. Paano na mag-spark? Kasi, Direk, go. Ang galing talaga ni Direk. First movie actually ni Direk Chad. First movie namin ni Pao. First movie ni Direk Chad. A lot of firsts. A lot of first. Saka kami din lahat. Halos first time namin magkakatrabaho. Kaya, Lord, bigay niyo na sa amin. Ano, marami manood talaga. Di ba, Direk? First time din ni Cookie. Palabas sa Ay, speaking of, sino nag-voice nun?
Melay! Si Miga. Oh, ang cute. Kaya kakaboses niya, no? Okay. Carlos Aragon, Mega Kapamilya. Sa title na My Love Will Make You Disappear, may na-experience ka na bang na-disappear na isang tao sa pagmamahal? Dahil sa pagmamahal? Natanong na yan kanina, no? So, we move on to Trisha Matias of Metro. Pao, you're more into heavy drama and serious roles. How have you adjusted into rom-com? With the cheesy pick-up lines, di ba? Kilig eksenas. Tinuruan ka? Hindi naman. Parang, of course, there's always... Sobrang galing yan. May baseline lagi. Baseline is always for me. The script and the character. And of course, parang hand in hand also with the vision of their director. So parang doon lagi nakabase. Pero slow burn ako eh. Kailangan kong... kailangan brinebreak ko. Kailangan ninanamnam ko talaga siya bago ako totally mag-adjust character. Siguro kaya kayo rin yung napapansin ni Kim when I was in Linlang. Medyo mabigat yung pinagdadaanan ng character and parang ang bigat talaga ng buong story. Sec Kim naman, parang of course adaptation. Nakakatawa naman yung situations pero may mga trauma naman. And dito naman, parang ganun din. Parang I always based on the character and the script. Pati yung vision ng director. Thanks, Pao. Now, for Kim, since rom-com is your genre, what more can Kim offer as Sari that we haven't seen before? Grabe naman yung genre ko, rom-com. Pero ito na ang pinakamahirap na rom-com na nagawa ko. Direct, diba? Oh my God. Ang sinasabi nila, Carmi, ang galing mo daw, oh. Hello! Sobrang hirap, honestly. Pero sinasabi ko talaga minsan kay Direk, kinakabahan ako lagi pag tumutungtong ako ng set. Kasi minsan, rom-com ba? Sandali lang. Tapos magpapatawa, magpapaano. So, ang dami-daming emotions ng movie na to. And, mature rom-com na nakakatawa, maraming pagpupulutan ng aral, and at the same time, susuntukin ka ng realidad ng buhay pagdating sa pag-ibig. Yung gano'n, yung parang ako pa nga lang, nabibigatan na ako paano pa pag yung nanonood. So parang, ang dami kong natutunan as Sari at i-apply ko as Kim Chiu pagdating sa pagmamahal na iba pala ang love, ang lalim ng love, ang daming hinihingi ng love. I think yung dilemma naman nun, parang yung dilemma niya very true to her age. Pero lahat ng age group makaka-relate doon dahil yun talaga yung mga pinagdadaanan ng mga babae. Actually, nakakatawa siya kung mapapanood nila pero at the same time, alam mo yung may konting kurot kahit masaya yung nangyayari. Parang what I'm getting, Patrick and Isabella, sa sinasabi ni Kim sa kani Paolo is parang may undertone siya ng yung ganong struggles ni Kim, parang wrapped in kilig and ano. Tama ba, Patrick? Isabella, tama? Yes, meron. Parang pakikiligin nyo kami pero biglang may suntok pala sa dulo. Magiging real siya kasi totoo yung nararamdaman ni Sari dito tsaka ni Jolo. Tapos maraming makaka-relate na tao. So kahit puro kilig siya sa dulo, ano talaga yung totoo? Bakit ganito yung mga characters natin? So yun. So yun yung mararanasan nila dun sa pelikula. Brian, in-expect mo ba na ganito aabot ka-extend yung yung usapang lasing nyo lang tapos ganito na siya? Kaya nga, galing. Di ba? Parang after 2 bottles, ito na may pelikula na kaagad, may kwento na kaagad. From J of Certified Kapamilya, for Kim and can also be asked kay Paolo, ano ang number 1 na makakapagpa-disappear ng feelings mo sa isang tao? Number 1 na makakapag-disappear? Yung feelings mo for that person, for one person. Turn off? Ano ba? Iba-iba naman eh. Ibang levels ng love, di ba? Siyempre, pag niloko ka, mag-disappear ka na. Kasi, tatanga-tanga ka na lang. Di ba? Pag niloko ka, iwan mo na. Kasi prioritize yourself. Well,
self-love muna. Sabi nga nila, pag hindi mo gaano kamahal ang sarili mo, hahayaan mo lang ang sarili mong paulit-ulit kang sinasaktan. Pao? Same lang. Same na lang. Wala, pares ulit tayo. Okay, next, this time si What's Up PH magtatanong sa atin. Hi, let's go. Hello po. Hi, yung question ko po is para kay Paolo. Was there a time ba na totoo na yung kilig during the shoot? Grabe naman, what's up? A lot of times. Not for anything because minsan kasi kailangan as an actor, kailangan totoo yung nararamdaman niya, yung nilalabas yung emosyon para pag pinanood ng mga tao, maniwala sila sa gusto niyang sa gusto niyang ipakita sa kanila. So, ayan. Yun lang po. Thank you. Yun lang, ang sweet naman ng question ni What's Up PH. Okay, mula kay Bix Almacen. Bix, ako na magtatanong. Where's Bix? Ako na? Okay, dalawa yung question niya dito. Pero maganda yung second question niya. What was your most memorable kiss? Kanina, charot eh. Charot lang. Jokes are half, man. Grabe naman yung may memorable. Bakit naman sobrang memorable? Wala lang. Mapapanood niyo pa lang. Ay! Sa March 26. Ganun ang sagot. Huwag kayo pipikit, huwag kayo mag-CCR sa sinihan. Tuloy-tuloy lang ang panonood. Ilang seconds yun? Days. Days? Weeks. 2 weeks. Haba! Big salamat sa question. I think that's it, no? Ay, may isa pa. Dumating ka na ba sa punto na gusto mo nang mag-disappear sa isang relasyon? Mabot ba kayo sa point na gano'n? Parang napuno na kayo? This goes for all, ah? Nagkaroon ba kayo ng gano'n? Parang... Ako na nga sumagot niyan kanina. Ako ulit? Ako okay na ako. Okay na. Martin? Sa pagkakaalala ko, nagkaroon ako ng ganung pagkakataon. Umabot ako ron. Pero lahat naman ng nangyayari sa buhay natin may meaning at hindi mo dapat pagsisiyan dahil merong lesson yun bawat isa. Sa akin, umabot na ako sa puntong yun kasi I think pagdating sa relasyon, dapat lagi mo rin iniisip yung sarili mo. Nagtitira ka ng pagmamahal para sa sarili mo. At kapag umaabot na yung punto na nauubos na yung pagmamahal mo sa sarili mo, I think that is the time that you need to take a break and maybe disappear. So, Ako din, pumasok, munti ka na, nag-disappear. Kasi siguro dun sa mga experiences na kapag ka nagmamahal kasi tayo, hindi natin nakikilala talaga. Yung, alam mo yun, yung pag na-in love ka na, okay na ako, in love na ako, hindi, blinded ka, hindi mo nakikita, or ano ba yung background niya. So, yun. Ako, I don't think may times na nagdi-disappear ako. I think when it comes to love, maybe nasa age range din namin na parang may pagka-never give up pa kami. Like, we always wanna keep trying and see if it works out. Pero syempre, kapag dumating na yung time na it's really not working na and, you know, parehas na kayong nahihirapan, I think love isn't supposed to be hard. It's supposed to be soft and, you know, kind. So, yeah. Disappear ka na kung sobrang hirap na siya. Si Wilma, sagot na niya kanina eh, no? Okay na si... Direk, ikaw Direk. Meron ba? Yeah! Actually, nakalimutan ko na rin yung tanong. so mag-disappear. Oo naman, experience naman natin lahat na pumasok sa relationship. Diba? Kasi parang there comes a time na sa sobrang pag minahal mo na isang tao, nakakalimutan mo yung sarili. Tama. So, yun. Yun naman. Thank you, Direk. Next set of questions mula kay Kwento ni Toto. For Kim, what's the most romantic thing that happened to you that you want to not disappear but shout out to the world? Okay, ulitin ko. What's the most romantic thing happened to you that you want to not disappear but shout out to the world? Pagsigawan ko. Ano ba gusto ko ipagsigawan? Medyo na ako. Wala pa eh.
Wala pa eh. Hindi ko po. Sa March 26, yun yung gusto kong nasa puso ko. March 26, my love will make you disappear. Talaga ba, Kim? Okay, for everybody sa ating buong cast, what do you think is the key so that love will never disappear in real life? Para sa akin, dapat totoo yung intention mo, yung motibo mo. At kung sa tingin mong may pagdududa o makaramdam ka na ng parang hindi tama, kailangan mong harapin yun. Harapin yung bawat pagsubok para kung ano man yung magiging resulta sa huli, hindi mo pagsisisihan at mas magiging kompleto ka kahit ano pa yung naging nangyari. Sa akin naman, the key so that love will never disappear in your life, palagi ko dapat grounded ka in reality, na hindi lang idealistic yung pananaw mo sa pagmamahal. Kasi kadalasan yung mga tao pananaw nila sa pagmamahal, puro saya lang, kilig. Pero I guess, hindi ko rin namin, makikita nyo rin na it's grounded in reality na may kaakibat na sakit ang pagmamahal. At pag tinanggap mo yon, then I think mas may respeto mo at mas magiging matagal yung pagmamahalan mo with that person, whoever that may be. Ako naman, respeto talaga. Kasi minsan yung love, parang biglang love ko ngayon, bukas iinis ako, tapos susunod araw love ko na naman. Pero yung respeto, as long as nandun yun, for sure hindi magdi-disappear. Direk. Direk, sumagot ka naman. Direk, sagot ka, Direk. Ako siguro, huwag kayong titigil na magkaroon ng firsts. Di ba, kunyari, sinabi nga kanina, na first time namin lahat first time ko magpelikula, sila first time din nila magpelikula. So, ganun din sa relationship. Never forget to do new things with your partner. So, parang huwag kayong maging ang tawag dito, stable nga, tama. Hindi siya huwag kang complacent dun sa relationship niyo. You just have to work for it. Love, you will work for love. Parang ganun talaga. Diba, Direk, ang ganda. Magaling talaga si Direk. Karina? Ako, parang same lang din kay Direk. I think love comes with hard work. Choice kasi siya. So, yun, nabasa ko to. Parang hindi naniniwala si Ate Will basa. Nabasa ko to na not only cheating ends a relationship, but it's actually also being lazy. Because you put in less effort once na magtagal na kayo. And, you know, parang, yun nga, nagiging complacent ka na. You don't remember important dates or celebrations. So, I think it's important na kahit gaano pa kayo katagal, you're always there to remind your love for that person. Wilma? Ako medyo matanda na ako sa malalim na yung love ko, no? So, ang pinakamahalaga sa yung respeto, yung tiwala, yung honesty is very important, yung loyalty, yung finances nyo, importante yan sa isang relasyon. Bakit matanda ka na ba? Basta sa March 26, makikita nyo dito kung bakit ganun yung reaction ko lagi. So, ganun siya. And then, above all, dapat yun, ikaw din sa sarili mo. Pinapakita mo sa partner mo para alam niya na kung the more you give love, you respect yourself, lahat ng sinabi ko, dapat ikaw din yun, ganun ka. Kasi di ba pwedeng, yun lang yung gusto mo sa kabilang tao, tapos ikaw walang niya ka, di ba? So, parang si Kim, nag-a-adjust din siya. So, dapat, kung may karelasyon ka, mag-a-adjust ka talaga. Adjust, dala ka baon. Gano'n yung relasyon agad. Parang sa kanilang dalawa, gano'n, nag-a-adjust, yung nagdadala ng baon, nag-stay lang sa tent, nagpa-practice, gano'n talaga yung love. Doon nag-uumpisa yun. And above all, the best foundation of love is friendship. Pao, ito naman. Kiss kita pag hindi ka sa Siguro sa akin, understanding. Parang understanding each other. Dahil pag naunawaan nyo sa isa't isa yung mga kailangan nyo, yung mga pagkukulang nyo, at yung mga kailangan bayaran nyo, etc. Parang mas madaling ayusin lahat at mas madaling pagdaanan yung mga mahihirap na times na mas madali.
mas madaling pagdaanan yung mga mabibigat na times. Ayan. So, Kimi? Ako, no, ang tanong, what do you think is the key so that love will never disappear in your life? Malay ko, nag-disappear sila eh. In your life. Ito ko mag-advise. Malay ko, hindi ko alam. Kung saan mo yung key na yan, kay Ram. Parang you're learning, Kim, eh, no? You're still... Oo, hindi ako maganda mag-advise para sa love na hindi mag-disappear. Kasi kung disappear eh, sana this time hindi. Sana makuha ko na yung key. Okay. Cookie? Si Cookie na lang muna for now. Okay. Pero ano ma-advise mo pa, kay Kim? Having said that, yung sabi niya na, anong ma-advise ko? Wala naman akong ano. pag-usapan na lang natin yan. Thank you so much, Kim, Pao, and to our creators and cast. Wait, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Thank you very much din. Kilig na kilig sila Richard Paglikawan, ito sa harap. Ating mga kasamahan sa press, they're very, very kilig. And because My Love Will Make You Disappear will bring kilig to the world, bring out your calendars. And be ready sa aming big announcement. At this moment, we will announce our international playdates. Now, to help us for the announcement, let's call in again our red carpet correspondent, Shania, with Wilma. Wilma, dapat makudun ka na? Si Bench na. Si Bench na ang kasama na yun ni Shania at the main building hallway to reveal the playdates and international posters. Take it away, Shania and Bench. Thank you so much again, Kuya MJ. Andito nga tayo sa main building hallway ng ABS-CBN with Kuya Benj Manalo. Yes, here we will reveal not just one, not just two, but 11 international posters. So excited. Excited talaga si Kuya Benj. Actually, ako nga nabigla na meron pa tayong 11 posters sa i-reveal. Yes, ang swerte natin, diba? Yes, of course. So of course, let's not wait any longer. Let's start with the first poster. In 3, 2, 1, from Rio! Ayan! So this is the poster for Australia and New Zealand, which is in theater this March 27. Grabe! Fresh pa rin! I love it! Ano thoughts mo dito? Ako, I love this, medyo hindi kami nagkakalit talaga ni Pao ng itsura dito, but, this is something different for me. And exciting, ha? Kaya talaga mga taga-Australia, maghintay na kayo, ha? Yes, kaya once again, for Australia and New Zealand this March 27. Kaya there's so many posters pa to reveal. Let's go on to the next country. Ano kayang country na to? In 3, 2, 1, reveal! Ayan! So this is for Singapore, Malaysia, and Brunei, which is once again in theaters this March 27. O diba? Iba talaga yung photo. I love it! First nakasuot pa. Kaya ito, let's move on to the next poster kasi ang dami pa posters. Ready? In 3, 2, 1. Ayan! So this is for US and Canada, which is in theaters March 28. Itong poster to actually nakita natin, of course, last week sa trailer launch. Yes, diba sa Star Mall. Kaya grabe, it's also available in Guam and Saipan March 28. Sabi niya, actually alam mo, gusto ko na i-recreate kayo ni Ate Love. Lahat ng posters na to. Pwede ba? Gagawin natin yan. Good idea. At itong mga ito, kukunin ko kasi ito mamaya lahat pa uwi ng bahay. So, didispose ko muna ito lahat, tapos pipicture ako yung sarili ko kasama ko. Ganyan, Yes. perfect. Alright, next country. Ano kaya yun? In 3, 2, 1. Ayan! So this is for Hong Kong and Macau, which is in theaters March 28. Grabe, may kasay na. Medyo nag-emote na sila. May emote na to, may emote na siya. Pero ano to? May parang teka, tayo ba? O saan tayo ba sa dulo? Kikita ba tayo sa dulo o hindi? O, diba? Kaya let's see din yung susunod na country poster. And 3, 2, 1, reveal! Ayan, masaya na sila ulit. So, of course, this is for Finland, which will be available March 29. I love it. Pansin ko, from the very beginning ng mga posters, medyo mysterious. Ngayon, nagkakaroon na ng kulay. Yes, and of course, the UK and Ireland and Malta, March 29 din available. Then, My Love Will Make You Disappear. Alright, OMG, feeling ko maganda yung
dami Yes. ng posters, no? Kaya let's check kung anong next. Go. Next country! 3, 2, 1! Of course, this is, like I mentioned kanina, this one's for Finland. Parang feeling ko in love na sila dito sa isa't isa, eh, no? Dito parang medyo... Di pa sure. Oo, di pa sure. Sure Ito na. parang may feelings na to, eh. Nakaka-excite talaga to, ha? Ang saya, ang Hindi lang saya! to, eh. Mamaya, we'll also look for the recreation, diba? Eto, 3, 2, 1! Ay, grabe ko, ang vortex nila. Hindi ko na kaya, yung mga friends. This is for France, of course. This is available March 29 sa France. Alam mo, pasensya na po sa lahat ng mga French dyan. Hindi ko na kaya mag-ano yung accent. But of course, ang cute na nila dito. Actually, nakaka-excite kasi ang dami na namin countries na talagang mapapalabas ang ating pelikula. Susunod! This is 3, 2, 1, reveal! This is for Italy! This will be available March 30 in theaters sa Italy. Cute! Di ba? Ito, very ano to, very famous pao to. Ay, ito na. Sorry. Oo. So actually, sa amin, Jolo, ganyan talaga eh. Ayan, let's see kung ano naman yung next country. Malapit na makita lahat ng posters. 3, 2, 1, reveal! Of course, this is for the Middle East, which is the UAE. Grabe, this is available March 30 in theaters. My gosh, may pa-suit. Gusto ko yung, isa sa mga favorites ko dito. Pero this is also available in Qatar, March 30, diba? Qatar, KSA, Bahrain, Oman, and Kuwait. Just comment now. Yan, OMG! Last two na to. Last two. Are you ready na po Last yun? two. Last two posters. 3, 2, 1, reveal! This is for Austria. Austria, this is available this April 5. My God! Alam mo, gusto ko din na, every isang country. Iba-iba rin yung language na. So talagang ginagawa namin for every country. Ganda. Yes. Okay, are you ready for the last country? My gosh. Okay, ito na. Mga kapamilya, ang last international poster reveal in 3, 2, 1, go! This is for Cambodia, which is available in theaters April 18. Grabe, I must say I love every single Let's look at all of the posters together. This is Cambodia for April 18. Susunod, of course, we have Austria, which is April 5. Grabe, I like that, may mga face, looks nila. Next, we have Qatar, KSA, Bahrain, Oman, and Kuwait, which is available April 10. Ayan, susunod, of course, we have the United Arab Emirates, which is available March 30. Now, this is Italy that we just saw, and yung susunod ay France. This is the France poster, which is available March 29. This one is Finland. This is the Finland poster for March 29 also. Now we have Hong Kong and Macau, UK, Ireland, and Malta, March 29. Ito ang Hong Kong and Macau, March 28, available in theaters. Now we have the US and Canada poster, which is available March 28. Now we have Singapore, Malaysia, and Brunei available March 27. And last but definitely not least, we have Australia and New Zealand, which is available in theaters March 27. Now, of course, para sa lahat ng mga pamilya natin dito sa Pinas, available March 26, which naman sila. Kaya, of course, please save the dates and stay updated on Star Cinema's social media platforms so you can buy your tickets very, very soon. Thank you so much, and back to the cast and everything of the Thank you, Shania and Bench. Maraming salamat. That was pretty amazing. 11 posters
Actually, we have 34 territories and counting. Ganon kadami na lugar ang mapupuntahan at bibisitahin ng My Love Will Make You Disappear. And that's just so far. Hindi pa yun kumpleto, you know, and counting. So we're waiting for more. Kim, Pao, medyo tiri-eyed ka, Kim. Nakakaiyak. Nakakaiyak. Sobrang laki ng movie. And sobrang thank you sa Star Cinema. For giving us this kind of promotion, for giving us this kind of story, and sa sa international release na iba-iba yung poster, yung effort ng lahat. Na-cover. Thank you so much. Yung pwede naman isang poster na lang, di ba? Pero iba-iba, bawat bansa. Tapos, yung nakasulat pa na hindi ko naintindihan kasi ko naiyak ako. Pero, thank you. At thank you din sa'yo nangyari to. Pao, yung Star Cinema, salamat. I'm honestly very excited and medyo gulat rin dahil hindi ko in-expect na ganun karaming bansa ilalabas ang pelikula namin. Pero I'm very happy, very proud of Star Cinema. So I'm very happy for Star Cinema and everyone who worked behind the film. Actually, sa akin kasi kapag nakakaisip ako ng pelikulang ginagawa ko, hindi ko naaalala yung performance ko o yung ganda ng cinematography. Naalala ko lagi ang lahat ng taong nagtatrabaho sa likod ng pelikula. And kung maging successful itong pelikula, and sana maging successful, of course, itong pelikula ay para sa lahat ng tao na nagtrabaho sa likod at naglako nitong pelikula. So, para sa inyo. You guys worked so hard for this film, kaya deserve nito ang global audience, di ba? Alright, let's invite everybody to catch your movie. Siguro let's start with Prime, kung saan nanggaling ang usapang lasing na kwento. And now it's a big movie. Go ahead, Prime. Grabe, laki ng movie. Sana manood po kayo, guys. Parang inuman lang, Prime, ah. Okay, Isabella. Super exciting. I hope everyone catches the film. Patrick. Salamat po ulit sa mga pumunta dito at sa mga nanonood. Sabay-sabay po tayong kiligin at ma-in-love sa sinihan. Panoorin po natin ang My Love Will Make You Disappear. Thank you po. Martin? My Love Will Make You Disappear. Ngayon pa lang po, tama na natin na magiging pelikula ito ng taon. Lahat, buong mundo, manonood at mag-aabang po. Binabati ko si Kim Chu at ang aking kaibigan si Paula Vilino. Siyempre sa aming direktor, Direk Chan, maraming salamat po. Sa mga boss, napaka-successful at sigurado po kung ito na yun. Ayan na yun, ayan na yung ating mga posters! Hello, thank you talaga! Okay, mag-disappear sa March 26. Sinasabi ko talaga sa inyo. Iikot ba kayo? Kim, Pao, iikot kayo sa lahat? Travel kami together. To be announced. To be announced. Ako, sorpresa to. Biggs. Yan po, inimbita ko po yung manood syempre ng My Love Will Make You Disappear. Puno-puno po ito ng pilit, ng mga iba't-ibang interpretasyon ng pagmamahal. At syempre, binuhos namin ito, pagmamahal namin ng cast, ng crew, direct, everyone po na bumubuo nito. Talagang puno-puno ito ng pagmamahal, kaya supportahan po natin ito, March 26. Bench. Yes, again, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuport at susuport na din sa pelikulang to. Actually, totoo yung sinasabi ni Kim, kami nga na co-stars na nandito sobrang overwhelmed na hindi namin alam na ganito pala kalaki to. So, we're really thankful to be part of this project. And for everyone who's going to watch this, sobrang excited kami para sa inyo kasi marami kayong mararamdaman sa pelikulang ito. Thank you, Bench. Lovely. Ang masasabi ko lang, grabe lang po talaga. Kaya sa March 26, sabay-sabay po natin panoorin ang My Love Will Make You Disappear. Karina? Ayan, syempre thank you so much everyone na nagpunta dito at sumubaybay sa amin here and online, sa mga media friends din namin.
And of course, I would also like to thank Direk and sa lahat na bumubuo ng Star. Kasi first Star Cinema movie ko rin po ito. Ever. And first ever in big screens din po. So I'm super thankful na napasama po ako. And alam kong medyo may pagkasutil si Laika, pero panoorin po natin ang My Love Will Make You Disappear. And of course, congratulations po sa Kim Pao. Wilma. Ako ngayon po lang buong puso nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong support sa Kim Pao, sa pelikula. Ipagdarasal ko, samahan niyo ako magdasal tayong lahat na talagang maging #1 tayo at maging blockbuster ang pelikula ito dahil sigurado akong maraming kikiligin. Pagkatapos ito, magsasalita na ako, promise! Direk Chad. Ayun, maraming salamat po sa suporta. Patuloy natin supportahan yung pelikula. Sobrang excited ako na hindi lang dito sa Pinas mo papanood yung pelikula natin. Kasi confident ako na ito yung perfect na pelikula, perfect na tandem na magpakita sa buong mundo kung ano ang kilig na sinasabi ng pelikula. So, laban tayo dyan sa pelikula. So, maraming salamat at abangan nyo ito sa March 26. Thank you. Kim and Pao, bago kayo mag-invite, let's also mention na iba pa kayong kasama sa film, no? Also starring Pee-wee O'Hara, Bart Gingona, Frenchie D, Charm Araton, Marnie Lapus, and Brian C. Introducing Atasha E. Franco, Kelsey Lasam, and Lucas Andalio with special participation of Rupa May Quinto, Bernard Palanca, Jenica Garcia, Ashley Sofia Fiam-Smith, and J.M. Ibarra. Of course, Nico is also part of the cast, no? Kim, go ahead. Ayan, maraming salamat una sa lahat po ng mga press na nandito. Maraming salamat sa time nyo and sa, alam ko, ipapalaganap nito ng bonggang-bongga. Sige na, please. Pero una, maraming salamat sa inyo and siyempre sa mga sumusuporta sa amin. Nandito ngayon at nanonood online, thank you so much. Sa Star Cinema, grabe, thank you po. Sobra. This is such an amazing experience. I will never forget. Thank you talaga. And Direk Chad, maraming salamat. This is the hardest rom-com but you made it easier. English. Thank you, Direk. Salamat talaga. And sa'yo din, Pao, thank you so much. Yes. And syempre, hindi lang mangga at paghahabi ang ina-export, di ba? Pati kilig. So, i-export na dito worldwide. Kaya maraming salamat. Sa lahat mga single dyan, this is your time to mingle. Sa lahat mga mag-jowa, this is time you're gonna level up your relationship. Sa may asawa, pag napanood nito, malay nyo makaisa pa kayong anak. So, yun na. Yes. So, March 26 na po yan. My Love Will Make You Disappear. Sabay-sabay po natin panoorin. Yay! Yes, thank you everyone who attended here today, everyone, sa ating mga friends from the press, and everyone, maraming salamat. I'm lost for words dahil medyo nagulat rin ako sa dami ng poster namin. In a good way. But, Pero manood ka sa Finland. Napalain ko yun. thank you. Santa taga dun. Santa, kung nanonood ka, panoorin mo please. Yes, and to everyone watching online, thank you as well. If you have friends sa mga mentioned territories kung saan nakapalabas yung aming pelikula, sana matulungan nyo kaming i-spread yung word about the film, about the movie. And thank you in advance. Alam ko, marami sa inyo went out of your way to help us promote the movie. And ngayon pa lang nagpapasalamat ako, and sana makagawa kami ng iba pang paraan para magpasalamat sa inyo. Pero itong pelikula po, kapag napanood ninyo, ay isa sa mga paraan namin para magpasalamat po sa inyo. Para sa inyo po ito. Thank you. And syempre, thank you din po kay Sir Carlo, Tita Cory, Direk Loren. Sa lahat ng ABS-CBN, maraming salamat talaga. Mahal ko kayo. At syempre, tapabahan niyo rin po ang cast and other kapamilya guest artists na mag-a-appear sa mga susunod pa naming on-ground tours this weekend. Simulan namin yan ngayong Saturday sa February 22 sa Robinson's Antipolo. Feb 23 sa SM Valenzuela and Robinson's Malolos, Bulacan. Bulacan! Grabe na talaga. Oy, yung mga hindi pa nakakabili ng tickets tickets are now available nationwide. Get your tickets now dahil magkakaubusan yan
Di ba? Meron ng advanced ticket selling di ba? Kaya go na kayo doon, sugod na. Alright, Kim and Pao, meron kayong mga gustong personal na pasalamatan, meron kayong mga thank yous, like yung mga brands and sponsors na tumulong sa inyo, na sumuporta sa inyo. And while we're preparing that, also, Jeremiah Lisbo and Meloy Cantiveros ay part din ng My Love Will Make You Disappear. Kim, your thank yous. Go ahead. Yes, maraming salamat. Of course, Chowking, H&M, Brilliant Skin, Bigo Plus, Tanduay, Maltese, Julie's Makeup, Sisters, Blue to Sea, and Hyundai. Thank you so much. Of course, I want to thank Mets, Longpass, Hyundai, and of course, thank you to everyone for joining us tonight. Yay! Hindi pa tayo tapos. Si Kim and Pao will be on TV Patrol live. Siyempre, isasama ko yung cast. Yung cast, kasama ko rin sila mamaya. Mag-live kami dito sa Dolphy Theater. Maraming salamat. Let's proceed to our photo op. Let's go. Ang buong cast and creators of My Love Will Make You Disappear. Thank you, MJ. Galing-galing na ako. True. Oo nga. True. Hindi. Oy! Kikita na ko ng pera. So proud of you. Alright. Sabi mo, may host, sagutin niyo yung napunit ko. Picture Nino. Oh my God. Gusto ko lang takutin si Chris. Okay, thank you kay Patrick, kay Isabella, and kay Prime. Maraming salamat. Let's have the cast. Yan. Parang hindi balance. Martin, dito pa sa kabila. Yan. Pero darin diretso. Yon, perfect. Let's do left side. Tingin sa left side. Yeah. And then, turn to your right. Ganun talaga. Pasensya na. And one more at the center, please. Thank you. Thank you. Can we have Direct Chad, Kim, and Pao? Parang kasal. Center first, center. Look at the center. And then look at your left. Then look at your right. Thank you, Direct Chad. Lastly, let's have Kim and Pao. To your left. To your right. And then one last center. Isa bang sweet na ano? Isa lang, isang ano, sweet. Baba. One last. 1, 2. Thank you, Kim. Thank you, Pao. Thank you, everybody. Thanks for joining us. Again, abangan si Kim and Pao sa TV Patrol in a bit. Also, I'm gonna go live with the rest of the cast. Thank you for joining us again dito po sa Dolphy Theater, and see you all in cinemas on March 26. Ano, nasa live stream. Ay, Nakikita ko rin din ng patrol, di ba, habang sa setup? Yes,
happy anniversary sa inyo. Maraming salamat sa laging mag-support sa amin. Sa lahat ng mga palaman namin. Mabuhay kayo sana marami pang taon. And more subscribers to come. Thank you so much. Ay, open na yung mobile bar. Parang doon agad ako, ah. Direct sa mobile bar daw ay mobile fudgy bar. Paglinilaw daw.